Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter's chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Go then even weeping, sowing for the Master, though the loss sustained our spirit often grieves. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Let the Lord be praised, O Zion, magnify His holy name. In triumphant adoration, far and near His praise proclaim. Prince of Peace, Lord, death victorious, countless hosts their voices raise. Hear the cry from the walls of Zion, let the Lord be praised. Shout out, ye hosts victorious, conquerors in His worthy cause. Spare ye not the homage to Him, look not for the world's applause. Prince of Peace, Lord, death victorious, countless hosts their voices raise. Hear the cry from the walls of Zion, let the Lord be praised. Praise Him, all creation, praise Him, heaven and earth unite and sing. Praises of this mighty ruler, whom the angels crown their King. Prince of Peace, or death victorious, countless hosts their voices raise. Hear the cry from the walls of Zion, let the Lord be praised. You are on my mind every day, carry my sorrows away. Nevermore will I stray, always to stay with you. You are on my mind every day, carry my sorrows away. Nevermore will I stray, always to stay with you, Lord. You are on my mind every day, carry my sorrows away. Nevermore will I stray, always to stay
carry my sorrows away. Never more will I stray, always to stay you home. Lord, help me to be like young David, who willing to fight for a cause, went to battle the giant Goliath, with no thought of question or pause. When his brothers all turned against him, and King Saul declared him unknown, determined he took up his weapons, no sword, just a sling and smooth stones. I come in the name of the Lord of hosts, the armies of God unify. This day will the Lord give you into my hands, the battlefield words loudly cry. The stone thrown in faith from the simple sling, from the man after God's own heart, proves there is a God in Israel. The battle was yours from the start. I come in the name of the Lord of hosts, the armies of God unify. This day will the Lord give you into my hand, these battlefield words I will cry. The stone thrown in faith from my simple sling, like the man after God's own heart, proves you are the God of Israel. The battle is yours from the start. Magandang gabi mga kapatid. Bagamat sa ibang mga kapatid, lalo na po sa Northern Luzon, sa may Isabela, Mountain Province, dun sa may Pugao, dyan sa may Ilocos Sur, hindi po maganda yung gabi dyan dahil nga po sila ay nananalasa po ang bagyong ang pangalan ng bagyo na yan? Nika. Pangilang beses na po yan ang bagyo na po yan. Meron pang kasunod na iba. So ito po isang pambihirang pangyayari na sunod-sunod yung bagyo, po. At ang mga bagyo pupunta sa Hilagang Luzon. Yun po ang trending ngayon sa mga bagyo, po. So mag-ingat po tayo sa mga dadaanan po ng bagyo. Lalabas na po yung mamayang madaling araw, nasa dagat na po yan. Kaya lang, yung pong panganib ng bagyo, lalo na po sa gabi, ingat po tayo. Tayo po ipanalangin natin mga kapatid at mga tao dyan sa mga lugar na tatamaan po ng bagyong Nika. Sa kasawiyang palad, mayroon pang susunod. Yung bagyong Opel, tapos mayroon pang susunod pagkataas po ng bagyo na yon. So, sa buwan na ito, apat ng bagyo na darating po sa ating bansa. Wala tayong magagawa kasi talagang daanan po tayo ng bagyo. Dahil sa silangan po yung Pacific Ocean, doon po nanggagaling yung mga malalakas na bagyo. Po? So, wala tayong magagawa. Yun ay tayo po ay nasa daanan talaga ng mga bagyo taon-taon. Hindi natin maiwasan na hindi tayo dadaanan ng bagyo. Kaya nga po ito yung mga bagay na ganito ay mga paalala sa atin
na kailangan tayo po ihanda anytime. Dahil kung hindi, pag dinatnan po tayo ng sakuna, tayo namatay, ay hindi tayo nakahanda harapin ang ating kamatayan. Ano po? So sa gabing ito, ang ating pag-aaralan po ay isang major doctrine ng mga denominations, lalo na po yung mga Calvinist. Ito yung tinatawag nilang ang conditional election. In other words, sa kanilang tinuturo, may piniling mga taong Diyos na itinakdang maliligtas. Kaya nga po, unconditional election. Sila'y maliligtas, hindi dahil gusto nilang maligtas, kundi dahil gusto sila maligtas ng Diyos. Pipili siya ng mga taong kanyang ililigtas. At pipili rin siya ng mga tao na hindi maliligtas. So hindi dahil sa gusto nila o ayaw nila maligtas, pero dahil ito ang kagustuhan ng Diyos. Ito po isang interesanting pag-aaral na dapat nating pag-aralan. Dahil kung minsan, makatagpo po tayo ng mga mangangaral ng mga denominations na bihasa sa kanilang maling doktrina. I mean, sa kanila hindi mali yun, pero sa atin ay alam nating mali kung kukumpara sa Biblia. Pero alam nila, kailang aral. Kailang sagutin ang ating mga katanungan. Kaya kung tayo po'y kulang din sa kabiasnan sa mga bagay na ito, tayo nasa katotohanan, baka tayo po ang magagapi pagka nagkaroon po ng pag-uusap sa mga bagay na ito. Kaya nga po, nag-aaralan po natin para tayo maging handa sa pagsagot sa bawat tao nagtatanong sa pag-asa na nasa atin. Hindi sa espiritu ng kayabangan, kundi sa kamuan kanya at takot. In other words, hindi tayo naglalabang o naman. Ito ay isang seryosong responsibilidad ng bawat mangangaral at ng bawat Kristiyano rin. Lalo kung tayo po'y mangangaral, kailangan tayo bihasa sa banal na kasulatan. So bagamat sa mga ibang kapatid, hindi po magandang gabi, pero nakagawian na po natin bumati ng magandang gabi. So sa ating mga kabsat, JT Northern Luzon, kahit na po hindi magandang gabi, na ibang garabi kada kayo amin kakabsat. Andiyan naman po sa Dakao, Mindanao, Visayas, mayong gabi sa iyong tanan, mayong suon. Ngayon po, wala silang ulan, walang bagyo. Wala lang po yung ating habagat, so wala na rin ulan na hindi natatapos. Sa ating pong mga katugangan sa may Bicol region, maaaring sila po ay inuulan ngayon. Diyos marahin na banggi sa Indugabos. Sa ating mga kapatid, kaibigan sa may Pangasinan, apektado rin po ng bagyo yan. Masanto sa Labi, at si kayo namin. Diyan sa may Romblon, sa may San Jose, Romblon, sa Carabao Island na walang Carabao, mayad ng gabi sa Tanan. At gayon din po sa mga Indonesian, salamat Malum. At sa mga Malaysian, salamat Patang. Dito po sa amin, may pabingi kaya ko nga. So magsimula na po tayo sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Yung nga po nating paksa, the election of God. Ang malimit na ginagamit ng mga naniniwala na may tinakdang Diyos na maliligtas at may tinakdang Diyos na hindi maliligtas. Hindi dahil sa ayaw, gusto nila, kundi sila pinili ng Diyos na walang kinalaman sa kailang kalooban o sa kailang pagpapasya na makikita natin. Ito po sa Romans chapter 9, verse 15, verse 16, tapos nagdag sa verse 20 at verse 21. Ito po yung ginagamit nilang talata para patunayan na kung ano sinong ililigtas ng Diyos, yun ay kanyang karapatan ganyan. Kung sino hindi ililigtas ng Diyos, yan din ang kanyang karapatan ganyan. Walang kaugnayan sa kagustuhan ng isang tao kung siya maliligtas o hindi. Ayon po sa aral na ito, kahit gusto pa ng tao na maligtas, kung ayaw siyang maligtas ng Diyos,
hindi siya piniling maliligtas, hindi siya maliligtas. Kahit na ang isang tao ay wala sa kanyang kaisipan ang Diyos, o gusto siyang iligtas ng Diyos, siya'y maliligtas kanila. So dito sa Romans chapter 9 verse 15, for it says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. Verse 16, so then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. Verse 20, but indeed, O man, who are you to reply against God? Will the thing formed say to him who formed it, why have you made me like this? So verse 21, does not the potter have power over the clay from the same lump to make one vessel for honor and one for dishonor? Ang maganda po, basahin natin sa ating wika para naman po sa kapakanan ng mga kapatid at kaibigan natin na hindi masyadong bihasa sa banyaga. Wika na po. Basahin natin sa Romans chapter 9, verse 15. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan, at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Ngunit sino ka o tao na makikipagtalo sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na hinubog doon sa humubog sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala ka bang karapatan ang magpapaliyok sa luwad upang gumawa mula sa isang limpak ng isisisidlan para sa marangal na gamit at ang isa'y para sa pagkaraniwang gamit? Ito'y ginagamit nilang talata. And then, emphasize nila, hindi sa kanya, kagustuhan niya kanya, o hindi sa kanya na tumatakbo kanya. So, ang iyong kaligtasan ay wala kang kaugnayan sa iyong kaligtasan. Hindi dahil gusto mo ayaw maligtas, hindi. Kundi ayon daw po sa kapasyahan ng Diyos. Magbibigay siya ng awa sa gusto niyang kaawaan. So, yan ang kailang turo. The election of God, unconditional election. Walang kondisyon na pagpipili ang Diyos sa mga taong maliligtas. Sa naman pong pag-aaral, kailangan natin bigyan ng kahulugan ang ating paksa. Ang conditional election. Anong ibig sabihin? No? Ang conditional election is the belief o isang paniniwala that God, with no regard to the will of man, ang Diyos daw na na hindi niya iniisip ang kalooban ng tao, made an eternal choice of certain persons unto eternal life and some to eternal damnation. In other words, mula para sa walang hanggan, pinili na ng Diyos kung sinong maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan at kung sino ang mapaparusaan. Mapupunta sa impyerno sa walang hanggan. And that number is so fixed that it cannot be changed. Dahil yung bilang daw na yon ay talagang nakatakda na hindi pwedeng palitan. Ito po ay galing kay John Calvin, although mayroon din pong pinanggalingan ng aral na ito. Rooted in Calvin's view of the sovereignty of God. In other words, lahat ng mga bagay na nangyayari ay kalooban ng Diyos. Unconditional election is also referred to as the doctrine of predestination. Personal predestination. In other words, ang Diyos may tinakda siyang mga tao na maliligtas. Na walang kaugnayan sa kanilang free will o kagustuhan. At merong tinakda ang Diyos na mapaparusahan. In other words, wala kang magagawa. Kahit na ayong maligtas, kahit hindi ka pa naniniwala sa Diyos, kung gusto kang maligtas ng Diyos, ikay maliligtas. O kung pinili ka ng Diyos na maliligtas, ikay maliligtas. Kahit gusto mo pang maligtas, kung hindi ka kabilang sa pinili ng Diyos na maliligtas, hindi ka maliligtas. Yun ang ibig sabihin ng unconditional election ayon sa
Calvinism, ayon kay John Calvin. Sa ibang salita, ito'y tinatawag na predestination. More specifically, personal predestination. Ito yung pagtatakda ng mga tao kung sino maliligtas o hindi maliligtas. Sana po maliwanag po sa atin yun. Ano po? Pero naman kayo magtanong. Itong araw na ito'y pinaniniwalaan ng maraming grupo ng pananampalataya. Halimbawa po dito sa Westminster Confession of Faith. Usually ito ginagamit ng mga Baptist, Presbyterian. Ito ang sinasabi niya dito po sa chapter 3, article 3, 4, and 5, chapter 10, article number 2. The Westminster Confession of Faith states, God has predestined and foreordained some men and angels to everlasting life out of His free grace and love, without any foresight of faith or works in man or perseverance in either of them. And others are foreordained to everlasting death, and the number of either is so certain and definite that it cannot be increased or diminished. Sa Tagalog, tinakda raw ng Diyos ng ibang mga tao at mga anghel na maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Galing sa kanyang malayang biyaya at pagmamahal na walang kaugnayan sa pananampalataya o gawa ng tao kanya. Or yung kanya o pagtitiis. At ang iba naman po itinakda sa walang hanggang kamatayan o kaparusaan. At ang bilang ng either na maliligtas o hindi maliligtas ay napakatiyak na hindi ito maaaring idagdagan o bawasan. Yun ang ayon sa Westminster Confession of Faith. Meron pa pong iba. Dito po, the Confession of Faith of the Presbyterian Church, USA, says, dito po sa chapter 3, God from all eternity did by the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeably ordain whatsoever come to pass. In other words, mang Diyos daw mula sa walang hanggan, dahil sa kanyang karunungan at banal na pagpapasya, ay kanyang malaya at na tinakda ang anumang bagay na mangyayari. So ito yung sinasabi ni John Calvin, the sovereignty of God. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, lahat ng mga bagay na nangyayari kalooban ng Diyos kanya. By the decree of God, for the manifestation of His glory, some men and angels are predestined unto life, and others foreordained to everlasting death. These angels and men, thus predestinated and foreordained, are particularly and unchangeably designed, and their number is so certain and definite, it cannot be either increased or diminished. So parang din sinasabi kanina sa Westminster Confession of Faith, di ba? Dito po sa Baptist Confession of Faith of 1689, itong sinasabi, those of mankind who are predestinated unto life, God before the foundation of the world was laid, according to His eternal and immutable purpose, and the secret counsel and good pleasure of His will, as chosen in Christ to everlasting glory, out of His mere free grace and love, without any other thing in the creature as a condition or cause moving Him thereunto. In other words, walang kondisyon. Kung sino gusto maligtas ng Diyos, mula pa ng walang hanggan kanya. Itinakda na niya kung sino maliligtas at di maliligtas. So ito po ang makikita nating itinuturo ng ibang mga grupo ng pananampalataya. Specifically, sa binasa natin, Baptist Church at saka Presbyterian Church, si John Calvin sa Calvin's Institutes. Itong sabi niya, all are not created on equal terms, but some are preordained to eternal life, others to eternal damnation. And accordingly, as each has been created for one or other of these ends, we say that he has been predestinated to life or to death.
So, ibig sabihin, pag ipinangkanak ka, itinakda ka ng Diyos kung ikay maliligtas o hindi maliligtas. Ito po ang katuruan ng tinatawag na the election of God. The unconditional election of God. The unconditional salvation. Predestination. Ito po ang tinutulong ito. Meron bang pinipili ang Diyos ng mga tao? Meron. Hindi natin tinatatwayan. May pinili ang Diyos. Mula pa nung wala hanggang, may pinili siya. Pero ito'y kanyang ginawa dahil ayon sa kanyang layunin at ayon sa kanyang kalooban. Basahin natin. So Romans chapter 9, verse 11. Basahin natin. Ano po? Ito ang ating matutunghayan. So Romans chapter 9, verse 11. Sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa sinisilang at hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpipili. Ito po ay sa pagitan po ng Esau at Jacob. Siya ay nasa tiyan pa sila ng kanyang inang si Rebecca, ay pinili ng Diyos si Jacob kaysa kay Esau. Ito'y ayon sa kanyang layunin. Meron layunin ng Diyos. Ba't gano'n ang ginawa niya? So, dumamaya sa ating pag-aan layunin ng Diyos. Ito po ay may kaugnayan sa kaligtasan o sa ibang bagay. Kasi ang sinasabi ng mga Calvinist, Baptist, Presbyter, etc., sila'y pinili ng Diyos mula bago pa sila'y pinanganak para maligtas. Titingnan nga po natin, kung ito mga pinili ng Diyos ng mga tao, sila ba'y pinili ng Diyos para maligtas o meron siyang layunin, ba't sila pinili? Yun ang ating titignan. At itong pagpipiling ito ng Diyos, ipinakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ganyan. Bilang isang walang hanggang kapangyarihan, bilang Diyos na may walang hanggang kapangyarihan. Sa verse 17, sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Pharaoh, dahil sa layuning ito ay tinas kita, upang aking maipakita sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay maipahayag sa buong lupa. Bakit pinangalan si Pharaoh? Sabi ng Diyos. Para sa pamamagitan ng Pharaoh ay maipakita ng Diyos, sangtunin ng Diyos na may walang hanggang kapangyarihan kanya. So in other words, meron talagang pinili ng Diyos. Ang katanungan lang po dyan, bakit sila pinili ng Diyos? At sa anong layunin sila pinili ng Diyos? Sila ba'y pinili ng Diyos para maligtas? O sa ibang layunin? Yun po ang ating gustong paliwanagan para sa ating pag-aaral. Meron pinili ng Diyos mula pa bago pa sila ipinanganak. Oo, nawala kayo. Si Apostle po. Dito po sa Galatians chapter 1, verse 15, verse 16. Pinili siya ng Diyos. Hiniwalay siya ng Diyos mula sa tiyan ng kanyang ina. Para sa anong layunin? Sabihin po natin. But when it pleased God, the Galatians chapter 1, verse 15, but when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me through His grace, to reveal His Son in me that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood. Bakit siya hiniwalay ng Diyos mula sa tiyan ng kanyang ina? Para ba siya maligtas? Hindi. Para siya maging apostol ng ating Panginoon sa mga hintil. In other words, pinili siya ng Diyos mula pa sa tiyan ng kanyang ina para sa maging apostol sa mga hintil. Yan ang sinasabi sa talata. Gayun din po si Propeta Jeremiah. Ganun din. So Jeremiah chapter 1 verse 4 at saka sa verse 5. Then the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you or separated you. I ordained you a prophet to the nations. Bakit siya hiniwalay ng Diyos? Para maging propeta sa mga bansa. So makikita natin, yung pagpipili kay Pablo ay may layunin.
Hindi para siya maligtas, kundi para maging apostol sa mga Hintil. Si Jeremiah, ganoon din, pinili siya wala sa tiyan ng kanyang ina. Iniwalay na siya wala sa tiyan ng kanyang ina. Yan ang ibig sabihin ng sanctified, separated, para maging propeta sa mga bansa. So makikita natin, totoo yun, pinili sila ng Diyos. Bago pa nga pala sila pinanganak. Sabi nga kay Jeremiah, before I formed in the womb, I knew you kanya. Bakit sila pinili? Si Paul and Jeremiah were chosen by God from birth. They were selected by God from birth. They were elected by God from birth. Not because of their proven worthiness, but because God wanted to. Yan ang kagustuhan ng Diyos. But, He did not choose them, hindi sila pinili ng Diyos, from birth to be saved. Hindi na sinasabi niya. But for a certain work in His plan to save people. Si Jeremiah as a prophet to the nations. At si Pablo bilang apostol sa mga Gentiles. Itong si Paul and Jeremiah, paano sila maliligtas? Kailangan pa rin silang sumunod doon sa kailang kanya-kanyang kautusan. Si Jeremiah, kailangan siya maging tapat sa kautusan ni Moises, at si Pablo, kailangan siyang sumunod sa Ebanghelyo para siya maligtas. Pero pinili sila ng Diyos sa isang gawain. Pero kung gusto nila, kung maliligtas sila, hindi doon sa tinawag sila ng Diyos, kundi sila'y maliligtas kung susunod sila sa kanyang mga kautusan sa panahon na sila'y nabuhay. Si Jeremiah sa loob Moses, si Pablo sa Ebanghelyo. Sumunod ba sa Ebanghelyo? Si Pablo sa Ebanghelyo, kaya siya naligtas. Sapagkat kung pinili siya mula sa tiyan ng kanyang ina, hindi na siya kailangan, actually, hindi ka na kailangan sumunod sa Ebanghelyo kasi naligtas ka na eh. Pero hindi, sumunod pa rin siya sa Ebanghelyo. Dito sa Acts chapter 22, verse 16, basahin po natin. Ito ay si Ananias. Ito ay sabi kay Apostle Paul, kasi si Apostle Paul, alam niya dapat niyang gawin para maligtas, pero tumitigil siya. Para bagang, anong tawag sa Tagalog? Nakalimutan ko yung particular na salita. Tumitigil siya. Sabi rito ni Ananias, at ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at tugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. So, kailangan pa rin siyang sumunod sa Ebanghelyo. Kailangan siyang mabautismohan para mahugasan ng kanyang mga kasalanan. So, in other words, hindi siya tinawag ng Diyos para automatically siya maliligtas. Siya tinawag ng Diyos para maging apostol. Pero bago siya maging apostol, kailangan siyang sumunod sa Ebanghelyo. So, siya nabautismohan. Katulad ng sino man na gustong maligtas sa ilalim ng bagong tipan. Nakikita po niya yung ibig sabihin. Yung kanyang election ay walang kaugnayan sa kanyang kaligtasan. Yung pagpipili ng Diyos sa kanya ay walang kaugnayan sa kaligtasan, kundi sa isang particular na gawain na tinakda ng Diyos na gagawin niya. Para siya maligtas, kailangan pa rin siya sumunod sa utos ng Diyos para siya maligtas. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27, para maligtas si Apostle Paul, kailangan siya maging tapat. Kailangan siya maging tapat. Sa 1 Corinthians 9, verse 27, ngunit sinusupil ko aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo hindi itakwil. Paano ngayon yung osas? Yung once saved, always saved. Pagka kina-question natin ang kailang aral, bumabalik sila. Hindi talaga sumampalataya. Masasabi mo ba kay Apostle Paul yun? Na hindi talaga siya sumasampalataya? Ba hindi ah. Siya sumampalataya. Kaya nga siya sumunod sa Ebanghelyo at iniwan niya ang marangyang pangumuhay sa ilang kautusan ni Moises. Pero sabi niya, kailangan kong supilin ang aking katawan at ginagawa itong alipin ganyan. Upang pagkatapos na makapangalak sa iba, ako mismo hindi matakwil. So yung nakikita niyo, yung pagpipili ng Diyos sa mga tao, lalong sa Old Testament, ay may kaugnayan sa kanyang planong pagliligtas sa ating Panginoon. Hindi para sa kailang personal na kaligtasan. Tignan po natin, yung bansang pinanggalingan ng ating Panginoon. Ito yung nanggaling sa bansang Israel. Pero sa
sa mga mababasa natin, si Abraham ay pinangakuan ng Diyos. Sa Genesis chapter 12, nang si Abraham ay sumunod sa Diyos. Iniwan niya ang tahanan ng kanyang ama at pumunta sa lupain ng Kanaan ay pinakita sa kanya ng Diyos. Si Abraham ay pinangakuan ng Diyos. God made promises to Abraham. Dalawang pangako, basahin natin. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko, magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga subusumpa sa iyo. At sa pamagitan mo lahat ng kasalupay, pagpapalain ka. So may pangako Diyos kay Abraham, number 1, siya maging isang malaking bansa. At sa pamagitan niya, ay pagpapalain lahat ng kasalupa. Nung ito po inuulit sa Genesis 21 verse 12, na ito'y matutupad sa pamagitan ni Isaac. So mula kay Abraham, yung pangako ay nilipat kay Isaac. Kanya basahin natin. Sa 21 verse 12 ng Genesis. Sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang magdamdam ng dahil sa bata at dahil sa iyong aliping babae. Makinig ka sa lahat ng sasabihin sa iyo ni Sarah, sapagkat sa pamagitan ni Isaac, papangalan ng iyong binhi. Later, malalaman natin sa Galatians chapter 3 verse 16, yung binhi na yon ay sa ating Panginoon. In other words, manggagaling sa lahi ni Isaac ang ating Panginoon. Nanggaling din siya sa lahi ni Abraham. Pagkatapos ni Isaac, nagkaroon siya ng dalawang anak, si Esau at si Jacob. Sinong pinili ng Diyos? Si Jacob, na panggagalingan ng ating Panginoon. Basahin po na sa Genesis chapter 26 verse 4. Basahin natin na po. Pag tayo pinag-aasag Biblia, kailangan masipag lang tayo magbasa. Ito po makita natin. Inulit ang pangako ito kay Isaac. Ano po? Paralamin ko yung binhi na gaya ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupain ito at pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa sa pamagitan ng iyong binhi. Yun nga po ang ating Panginoon. So yung pangako ng Diyos kay Abraham ay nilipat kay Isaac. Yun ang makikita po natin. Ito'y nilipat kay Isaac. Dito sa verse 23, ito na sinasabi natin kanina. Sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ang nasa iyong bahay bata. Ang dalawang bayan na ipapanganak sa iyo, na ipapanganak mo ay magiging mahati. Ang isa magiging higit na malakas kaysa sa isa at ang nakatatanda ay naglilingkod sa nakababata. Kaya si Jacob ang pinili ng Diyos na panggagalingan ng ating Panginoon. Nagkaroon 12 anak na lalaki si Jacob. Meron siyang isang anak na babae. Pero sa mga Hudyo, walang halaga yung babae. Ang lahi ay nanggagaling sa lalaki. So may 12 anak si Jacob at pinili ng Diyos na manggagaling kay Judah ang ating Panginoon. Nang malapit na pumamatay si Jacob, ay pinagpala niya ang kanyang mga anak. Yun po yung kaugalian sa Old Testament. At makikita natin, yung pangako ng binhi ay binigay kay Judah. Basahin po natin. Genesis chapter 49, 8 to 10. Ito ang ating mababasa. Ano po? 8 to 10. Ito ang ating matutunghayan. Judah, pupurihin ka ng iyong mga kapatid at ang iyong kamay malagay sa leeg ng iyong magkaaway at ang mga anak ng iyong ama naway yumukod sa harapan mo. Si Judah isang anak na leon. Aking anak, ikaw umahon mula sa pagkahuli. Siya yumako, siya lumugmok na parang leon at gaya ng isang babaeng leon. Sino makakagising sa kanya? Ang setro hindi mahiwalay kay Judah. Niyang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa ang silo ay dumating at ang pagtalipan ng mga bagay sa kanya. So, si Judah ang pinili ng Diyos sa panggagalingan ng ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon po'y pinanganak sa lahi ni Judah. Si David, na pinanggalingan ng ating Panginoon, ay nasa lahi ng Judah. Sapagkat ang mga hari ay nasa lahi ni Judah. Kaya sabi niya, ang setro ay hindi mahiwalay kay Judah. Ang setro ay tanda ng pagkahari.
So, si Judah pinili ng Diyos. Pinili ba ni Diyos si Abraham na paggagalingan ng binhi para sa maligtas? Hindi. Kailangan pa rin siya maging tapat sa Diyos para sa maligtas. Si Isaac, ganun din. Si Esau, ganun. Si Jacob, ganun din. At si Judah, ganun din. Sila kailangan silang sumunod sa kailang kautusan para maligtas. Pero pinili sila ng Diyos para panggalingan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, yes, people were selected by God. Pero para sa kanyang layunin ng pagliligtas na matutupad sa ating Panginoon. Nakikita po yung punto natin? Hindi sila pinili para maligtas sila automatically, hindi. Pinili sila sa isang particular layunin. Dito sa particular pinag-uusapan dito, ang panggagalingan ng ating Panginoon ayon sa laman. Kaya siya nanggaling kay Jacob na naging Israel at specifically galing sa salayan ni Judah. Doon ang pinanggalingan ng ating Panginoon. Kumisan, pinipili ng Diyos ang mga partikular na bansa para sa kanyang layunin. Dito po sa binasa na natin sa Genesis chapter 25 verse 23, na makikita natin ang pinag-uusapan rito, kumbalito si Esau at si Jacob, na anak ni Rebekah, ano po. So makikita natin, sabi rito, and the Lord said to her, 2 nations are in your womb. 2 people shall be separated from your body. 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Kanya. So dalang bansa yun. Pinili ng Diyos yung isa na maging mas higit doon sa isa. Kanya. Specifically, iyan ang si Jacob. At si Jacob ang pinanggalingan ng ating Panginoon ayon sa laman. Dito sa Malakay, chapter 1, verses 2 and 4. Inihibig ko kayo, sabi ng Panginoon, gayon may inyong sinasabi, paano mo kami iniibig? Hindi ba si Esau ay kapatid ni Jacob, sabi ng Panginoon? Gayon may inibig ko si Jacob, ngunit si Esau ay aking kanamumuhihan. At ginawa kong kanyang mga bundok na isang kasiraan at ibinigay ko sa kanyang mana ang sa mga asong palaboy sa ilang. Kung sinasabi ng Edom, kami nawasak, ngunit muli naming itatayo ang mga guho. Sabi ng Panginoon na magbuo. Maaari sila magtayo, ngunit aking ibabagsak, hanggang sila'y tawaging masamang lupain. Galit ang Panginoon sa bayang ito, magpakailanman kayo. So yun ay bansa, hindi mismo si personal si Jacob o si Esau, kundi bansa magagaling sa kanila. Kanya. So pinili ng Diyos yung Jacob, ang Israel. Anong layunin? Ito'y panggagalingan ng ating Panginoon ayon sa laman. Kaya sila pinili ng Diyos. Pero yung bansang nanggaling panggagalingan ng ating Panginoon, hindi sila automatically maliligtas. Binigyan sila ng batas ng Diyos. Ang kausa ni Moses, na kung kanilang susundin, ay sila magiging mati sa harapan ng Diyos. Pero dahil wala nakasunod noon, sila'y maliligtas pagdating ng ating Panginoon at siya'y mamatay sa krus. So hindi sila automatically maliligtas kung siya'y pinili ng Diyos. Yun ang kailang kaisipan. Kami yung bayang pinili ng Diyos, so kami ay maliligtas. Hindi totoo yun. Ang kaligtasan ay wala sa lahi. Later, makikita natin yun. At paliliwanag po natin. So, kumisa pinaparusahan ng Diyos sa mga bansa sa kanyang layunin. Meron siyang layunin. Dito po sa Genesis chapter 9, verse 25, verse 26. Then he said, cursed be Canaan, a servant of servants, he shall be to his brethren. And he said, blessed be the Lord, the God of Shem, and may Canaan be his servant. May God enlarge Japheth, and may he dwell in the tents of Shem, and may Canaan be his servant. Sino si Shem? Yan ang pinanggalingan ng bansang Israel. So bago pa dumating si Abraham, siya galing sa lahi ni Shem. So ibig ganon, pinaparusyahan ng Diyos ang mga bansa sa kanyang layon. Kumisan, pinapayagan ng Diyos na maghirap ang mga tao para sa kanyang layunin. Dito si Job. Anong kasalanan ni Job? Bakit siya nagkaroon ng pag-uusig ni Satanas? Pinabayaan ng Diyos Sayin po natin. Sa Job chapter 1 verse 8. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job?
that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. So Satan answered the Lord and said, Does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. And the Lord said to Satan, Behold, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person. So Satan went out from the presence of the Lord. Bakit nangyari yon kay Job? Para patunayan ng Diyos kay Satan na mayroong taong matuwid. At ito nga po ay si Job. So makikita natin sa ating pag-aaral, pinipili ng Diyos sa mga individual para sila po ay may kaugnayan sa pagganap ng Diyos, sa pagtupad ng Diyos sa kanyang planong iligtas ang tao mula sa kasalanan sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya nga pinili niya bansang Israel, the nation of Israel was chosen dahil doon manggagaling ang Panginoon ayon sa laman. Kaya nga itong bansang ito sa gitna ng kailang katigasan ng ulo, hindi siya lubusang pinuksa ng Diyos. Mayroong natitira. Nung sila naging alipin sa Babylon, there was a remnant na nagbalik sa Israel. Majority ay galing sa lupay lahi ni Judah, kaya tinawag silang Jew, from the word Judah. Sa Romans chapter 9, 4 and 5, sinasabi rito ni Apostle Paul, ano bang kahalagaan ng bansang Israel? Meron, sabi ni Pablo. Bakit? Sapagkat ito pinanggalingan ng Panginoon ayon sa laman. Sa Romans chapter 9, verses 4 to 5, itong ating mababasa. Sila yung mga Israelita na sa kanilang pagkukupkup at ang kalalatihan at ang mga tipan at ang pagtanggap ng kautusan at ang pagsamba at mga pangako sa kanila nanggaling sa kailang mga patriarka at sa kailang nagmula ang Kristo ayon sa laman na siya naging ibabaw sa lahat, Diyos na malalhati, magpakilaman na Amen. So, pinili ng Diyos ang Israel dahil ito panggagalingan ng ating Panginoon. Hindi sila pinili para maligtas. Kailangan sila sumunod sa kautusan ni Moises. Pero sila pinili ng Diyos para ito ipanggalingan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, totoo, yes, God selected certain people and individuals. But He did not select them to be saved, but to have a part in His plan to save man through Christ. Na ito'y tinakda pa niya bago pa siya maglalang. Ano yung tinakda niya? Yung planong pagliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. Hindi siya nagtakda ng mga tao na maligtas. Hindi siya pumili ng mga tao na maligtas laban sa kailang kalooban. Hindi. Kung ikay maliligtas, papayagan ka ng Diyos na pumili. Hindi kanya pipilitin. Dahil binigyan tayo ng free will ng Diyos. Ngayon, pansinin po natin. Kung totoo po ito sinasabing God has freely ordained and predestinated certain individuals to be saved and certain individuals to be condemned, God is a respecter of persons. Hindi ba? Kung may pinili ang Diyos na maliligtas, kung may tinakda ang Diyos na maliligtas, na wala namang kaugnayan sa kagusto ng mga taong yon, at may siyang tinakdang mapaparusahan na wala namang kaugnayan sa kagusto ng mga taong yon na maparusahan, hindi ba siya nagtatangi ng mga tao? Yes, of course, nagtatangi siya ng mga tao. But God is not a respecter of persons. Hindi siya nagtatangi ng mga tao. Kung sino maliligtas, yung taong gustong maligtas. Hindi siya nagtatangi. Tignan po niyo sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Kung may tinakdang Diyos na taong may ilang tao lamang maliligtas o bilang ng mga tao maliligtas at may tinakda siya na hindi maliligtas, paano mo paliniwalag ang 2 Peter chapter 3 verse 9? Hindi ka gusto ng Diyos ng sino man ay maparusahan. So wala siya na tinakdang mapaparusahan. Kasi hindi niya gusto yon. Na sino man yung parusahan. Pansinin po nyo, ang Diyos ay isang ama. Siya isang magulang. Katulad ng sino mang magulang sa lupa. Gusto mo ba ng iyong anak ay mapahamak?
O, hindi mo gusto yon. Pero kung yan ang gusto niya, wala kang magagawa. Ganun din ang Diyos. Gusto ng Diyos sa lahat ng tao maliligtas. Pero kung ayaw nilang maligtas, wala siyang magagawa. Tingnan po sa 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise. So hindi siya mapagpaliban sa kanyang pangako sa Tagalog. As some count slackness, gaya ng sinasabi ng iba, but is long-suffering toward us. Siya mapagpahinood sa atin, not willing, na hindi niya gusto, ng sino man yung mapahamak. Not willing that any should perish, ng sino man yung mapahamak, but that all kanya, lahat, should come to repentance. Gusto ng Diyos lahat magsisi. Gusto ng Diyos maligtas. Para siya magtatakda ng mga tao mapaparusahan na labag sa kailang kalooban. Hindi niya gagawin nyo. He will become a respecter of persons. Tuloy po natin. Sa Acts chapter 10 verse 34, si Apostle Peter ay nasa bubungan ng bahay. At siya'y nananalangin dahil na oras ng panalangin. Nakakita siya ng pangitay na isang kumot na gagaling sa langit na nandoon lahat ng mga hayop. Kasama ng marumi at malinis ayon sa kautusan ni Moises. At ang sabi ng tinig, pumatay ka at kumain kanya. Ang sabi ni Pedro, hindi Panginoon kanya. Hindi ko maaring kainin ng mga marumi kanya. Ang sabi ng tinig, ang sinabi kong malinis, huwag mong sabing marumi kanya. Hindi maintindihan ni Pedro yon sa simula. Maaari ito'y kanyang pinagbulay-bulayan at pinag-isipang mabuti. At sabi niya, nung sinangaral na sa sangbayan ni Cornelius, sa Acts chapter 10 verse 34, then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God shows no partiality. Walang itinatanging taong Diyos kanya. But in every nation, whoever fears Him, so ito ay free will. Whoever fears Him and works righteousness is accepted by Him. Balikan natin yung mga Westminster Confession of Faith, Philadelphia Confession of Faith, Baptist Confession of Faith. Maling sinasabi nila na sinasabi ng Diyos nagtakda ng mga tao maliligtas na walang kaugnayan sa kailang pananampalataya o sa paggawa ng katwiran kanila. Pero sabi rito, pabalik na sinasabi ni Apostle Peter, which was inspired by the Holy Spirit. So siya nagsasabi ng totoo. Then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God shows no partiality. But in every nation, whoever fears Him and works righteousness is accepted by Him. Maniwalag po yun, di ba? Sino man kanya na natatakot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap kanya sa kanya, sabi ni Apostle Peter. Si Apostle Paul, ganoon din siya nasabi niya. Kung ang Diyos ay nagtakda ng mga tao maliligtas at nagtakda ng mga tao hindi maliligtas, ang Diyos hindi matuwid. God is not just. If Calvinistic predestination is true, then God is not just. Ang ibig sabihin ng just, ikaw ay ahatol na may basihan. Sabi nga po sa John, judge a righteous judgment. That's being just. Meron kang basihan sa iyong paghatol kanya. In Romans chapter 2 verse 6, we will render to each one according to his deeds. So meron siyang basihan. Ano bang ginawa mo? Nung kinabubuhay. Eternal life to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality. But to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. But glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to the Jew first and also to the Greek, for there is no partiality with God. So, kung totoo ang Calvinistic predestination, pinalilitaw nila ang Diyos hindi matuwid. Pero sabi niya, will render to each one according to his deeds. So, may isang basihan.
He will make a righteous judgment. Dadalhin niya ang bawat gawa sa kahatulan kanya. Sabi sa Ecclesiastes, di ba? Sa chapter 12. So, ang kaligtasan ng Diyos ay palaging conditional. So, it is not unconditional election. It is not unconditional salvation. It is conditional salvation. Mayroong kondisyon ng Diyos sa kanyang biyaya. Yes, salvation is by grace. But grace includes the conditions. Paliwanag po natin. Kung meron kang kaibigan galing sa abroad, yan ang ugali ng Pilipino, di ba? At kay i-text niya o tatawain kanya, punta sa bahay kanya. Kunin mo yung yung pasalubong sa'yo. Yun ang kondisyon. Meron siyang biyaya, meron pasalubong sa'yo. Punta sa bahay, kunin mo. That's the condition. Di ba kasama sa biyaya yun? Paano kung di siya pumunta sa bahay ng kaibigan niya? Hindi niya makukuha yung kanyang pasalubong. So grace is not necessarily unconditional. God's grace is always conditional. Meron siyang kondisyon para makuha mo yung kanyang biyaya. Dito pa sa Titus chapter 3 verse 4. But when the kindness and the love of God our Savior toward men appeared, yun ang Ebanghelyo, not by works of righteousness which we have done. Dahil kahit ito pag gawin po natin, pag nagkasala ka, hindi ka na pwedeng maging matuwid. Bakit? May kasalanan ka na, hindi ba? But according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration, na walang iba kundi bautismo, and the renewing of the Holy Spirit. Makikita natin, sabi rito, according to His mercy. Alam niyo, ang biyaya, grace and mercy are related but not the same. Grace comes from the mercy of God. Dahil sa kawaan ng Diyos, ang Diyos ay nagbigay ng kanyang biyaya para tayo maligtas. So, yung sinasabi rito. Merong paraan by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Spirit. So, it's not unconditional, di ba? There is a condition. Obedience is a condition for salvation. Kung hindi ka magiging tatalima, susunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka maliligtas. Sigurado, basahin po natin. Hebrews chapter 5 verse 8. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. To all who obey him. So yung pipiling sumunod sa Diyos, sa ating Panginoon, ay maliligtas. It's conditional. Paano kung hindi ka sumunod? You'll not be saved. So paano yung yan, mga nagtuturo ng personal predestination? Meron kang gagawin eh. Sa Mark 16 verse 15, he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature, he who believes. Walang sinabi ang Panginoon. He, when the Holy Spirit comes upon him, hindi niya sinabi yun. He who believes, ito'y galing sa tao. Sa mismo maniniwala. He who believes and is baptized shall be saved. But he who does not believe will be condemned. So, may condition ba? Oh, you believe and baptism equals salvation. Yun nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Wala bang kondisyon para sila patawarin ng Panginoon? Meron. Sa Acts chapter 2 verse 37 verse 38. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Anong gagawin namin ganyan? Kung totoong eternal personal predestination, ito sasabihin ni Pedro. Wala kayong gagawin. Dahil kung pinili kayo ng Diyos na maliligtas kayo. Kung pinili kayo ng Diyos na mapaparusahan kayo. Wala kang gagawin kanya. Di ba? Wala kang gagawin. Kaya conditional. Pero meron silang gagawin eh. So it's conditional. Di ba? Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you, to your children, and to all who are far off, as many as the Lord our God will call. Ganyan nyo? Ano ang extent
ng kaligtasan sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. It is not unconditional salvation. Dito sa 1 Corinthians 15 verse 1, verse 2. Once saved, always saved, hindi rin. It's conditional. Basahin natin, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand. Pinaninindigan nila. By which also you are saved if you hold fast. If is a word of condition. If you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. Kung panghawakan mo kanya salitang ipinangaral ko sa inyo, kanya. So, kailangan maging tapat. Manatiling tapat. Para ikaw ay ililigtas ng Diyos, di ba? Sa 1558, dahil pinatunayan ni Pablo na mayroong pagkabuhay ng maguli, sabi niya, because there is a resurrection from the dead, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Labor, meron kang gagawin. So it's not unconditional. Tulad sinasabi ng mga personal predestination adherents, di ba? Naniniwala sa personal predestination. Paano tayo tinatawag ng Diyos? He calls us through His gospel. Sa mga Calvinists, ang pagtawag sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pupunta sa mananahan sa Espiritu Santo sa iyong katawan, and then bigla kang mabubuksan ang iyong isip, at ikay sasampalataya at ikay maliligtas. Yung pinili lang ng Diyos na maliligtas, hindi na sinasabi. Sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, verse 14, but we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through the sanctification by the Spirit and belief in the truth. So, paano ang sinasabi dito? Paano tayo pinili? Sa paraan na tinakda ng Diyos. Ano yun? Kung tayo ay sasampalataya sa katotohanan. Hindi yung ikay tinakdang maliligtas. Hindi. Alam niyo, ang illustration po rito, mayroong predestination, totoo yun. Ang tinakda ng Diyos, yung paraan na para tayo maliligtas. Kumbaga, mayroong bus papuntang Maynila that is predestinated to go to Manila. It's predestined to go to Manila. Yung bus, kung hindi ka sasakay doon, hindi ka makakating ng Maynila. So, sino ang papunta ng Maynila, sasakay sa bus. So, tinakda ang tao na maliligtas, yung paraan ay tinakda ng Diyos. Kung sino susunod doon, sila yung maliligtas. Yun ang sinasabi ni Pablo. To which He called you by our gospel, for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Paano tinawag? Sa pamagitan ng Ebanghelyo. Sinong ginamit ng Diyos? Ang mga tao. Ang mga mangaral. Sa 1 Corinthians 3:5, who then is Paul, and who is Apollos, but ministers or servants, through whom you believed, as the Lord gave to each one. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So, ang kaligtasan sa pamagitan ng pangalang Ebanghelyo. Kung sinong pipilang maligtas, kung sinong gustong maligtas, yun ang gagawin niya. Pero kung ayaw mo, hindi ka pipilitin ng Diyos. Harapin mo lang yung consequence ng iyong katigasan ng iyong ulo. Ngayon, balik po tayo sa Romans chapter 9. Ano ibig sabihin? Verse 15, verse 16. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I'll have compassion on whomever I will have compassion. Bakit sinabi ni Pablo yun? Dahil ang mga Hudyo, ayaw nila ang mga hentil na maligtas. Gusto na sila lang ang maliligtas. Pero sabi ni Pablo sa Romans chapter 9, hindi lahat ng Israel kanya. Hindi ito sa lahi kanya. Kundi kung sasampalataya ka o hindi. At sinasabi rito, kung gusto kong iligtas sa mga Gentiles, sabi ng Diyos, maliligtas sila. Pero not unconditional. Meron silang gagawin. Hindi sinasabi dito, my mercy is unconditional kanya, my compassion is unconditional. Hindi sinasabi yun. Ang sinasabi lang niya, kung gusto kong iligtas sa mga Gentiles, ano magagawa ninyo kanya? Yun ang kagustuhan. Pero hindi ibig sabihin wala silang gagawin.
Merong kondisyon para maligtas sa mga Gentiles. Yung merong effort ng mga Hudyo sa Rome, dahil Rome po ito, to exclude Gentiles from the gospel. Pero kahit itong ginagawa ng mga Hudyo na ito, hindi magiging balakid para hindi magbigay ng kaawaan ng Diyos sa mga hentil sa pamagitan ng Ebanghelyo. Conditional ang kaawaan ng Diyos. It's always conditional. The mercy and compassion of God are always conditional. Sa Isaiah chapter 55 verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord. May kondisyon, di ba? And He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Sino ang kinaawa ng Diyos? Yung sumusunod sa Diyos. Kahit na may kaawa ng Diyos sa mga hentil, kung ayaw na sumunod, hindi sila niligtas ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Pablo sa verse 15. Hindi yung, di na mo kanya. Ang Diyos, wala tayong magagawa kung sino kaawaan niya. Totoo yun. It's always conditional. Hindi rin sinasabi ng talata na ililigtas ka lang mula sa kailang tiyan, tiyang kailang kama. Wala sinasabing gano'n. So verse 6 says, so then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. Again, ito'y conditional. Makikita ninyo, ang Diyos sa kanyang pagtupad sa planong iligtas sa pamamagitan ng Kristo, sinunod niya ang kanyang sariling kalooban. Yung paraan na gusto niya. Pagpipili sa mga tao at mga bansa na panggagalingan ng ating Panginoon. Sapagat ang pinakong Panginoon, binhi ang ating Panginoon at hindi ng bansang Israel. Sa kaisipan ng Israel, kami ang Israel, kami ang binhi, kami maliligtas. Sabi ni Pablo, hindi. Hindi kayo yung binhi kanya. Ang binhi ay ang ating Panginoon. At ang binhi siya lang, hindi marami kanya. Dito sa Galatians chapter 3, verse 16, ito ang ating mababasa. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi, hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa isa at sa iyong binhi na si Kristo. Yun ang binhi na magliligtas. So, ibig siya pinili ng Diyos sa mga tao at mamasa na gagamitin niya na paggagalingan ng ating Panginoon ayon sa laman. Nang dumating ang Panginoon, naglagay siya ng kondisyon sa pamagitan ng Ebanghelyo kung sino maliligtas, kung gusto maligtas. So, the blessing of salvation through the seed is bestowed according to God's pleasure and according to race. Hindi ko may kay Hudyo, automatic maliligtas ka kanya, hindi kanyang Diyos. Ito'y ayon sa kalooban ng Diyos sa pamagitan kanya ng Ebanghelyo. Kahit na yung mga Hudyo, kahit yung mga Gentiles, hindi sila maliligtas, hindi sila susunod sa Ebanghelyo kanya. So, ang kaligtasan is available to all who obey Him, to all who works righteousness. Ngayon, dahil ang kaligtasan ay bukas, ang kaligtasan na available, sino maliligtas? Yung gustong maligtas. So, ang free will ng tao ay may kaugnayan sa kanyang kaligtasan. Yung lamang gusto maligtas at susunod sa kalooban ng Diyos, sa kondisyon ng Diyos, ang maliligtas. Kung ayaw mo, di ayaw, hindi ka pipilitin ng Diyos. So verse 20, but indeed, O man, who are you to reply against God? Will the thing formed say to him who formed it, why have you made me like this? Kanya. Ito po isang katanungan na yung nagtatanong sa verse 19, kanya, ba't mo ginawang ganito kanya? Yung po disrespect sa Diyos. Sinasabi na God is unfair because He shows partiality to certain individuals. We do not have the right to respond as such to God. Hindi. Wala siyang kinikilikan eh. Man makes his own choice. Whether to agree with God or disagree with God. Hindi tayo pinipilit ng Diyos doon. So, depende sa tao. Kung siya magiging instrumento ng kaawa ng Diyos o magiging instrumento ng kapuotan ng Diyos. Nasa tao yun. Tingnan, si Pharaoh ay masama. Responsible bang Diyos doon? No, he was responsible for that. Dahil pinili niya maging masama at ayaw niyang sumaayon sa Diyos. Hindi kasalanan ng Diyos yun, di ba? So,
ginamit ni Paraon ang kanyang pagiging masama para maipakita niyang kapuotan at ang kanyang kapangyarihan sa Diyos, sa ang kapangyarihan ng Diyos, para malaman nila kanya na may Diyos. Yun ang sabi niya. Pero ang problema, ang pinili ni Paraon sa mga place ay huwag siyang sumunod sa kalooban ng Diyos na palayan ng bansang Israel. O di ko sumunod siya, siya ba'y parusahan ba ng Diyos ang bansang Ehipto? Hindi. So, iti walang kaugnayan sa sinasabi ng Calvinist na unconditional election. Hindi totoo yun. Salvation is always and will always be conditional. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Is there election of God? Yes. But not election to salvation. Kaya pinili ng Diyos yung mga taong ginamit niya para tuparin niya ang pangako ng Diyos, ang kanyang plano ng pagliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Isa-isayin po natin yan po. At napapatunayan natin mali ang paniniwala ng mga denominasyon, especially those who are Calvinists. Hindi yan sinasabi, tinuturo ng banal na kasulatan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa inyong pansigang pakikinig. Kahit po yung binabagyo, dito, si Brother Litoralisa po. Palagi ko sa oras nito, binabayo na sila ng bagyo. Pero nakikinig siya po. Kina Brother Sammy Graneta, walang kuryente. Siguro, ang kanyang communication, depende sa natitirang charge ng kanyang cellphone. Buti na lang ngayon, may cellphone tayo. Kaya minsan sa ganitong mga sakuna, be die prepared. Meron tayong flashlight, etc., pagkain, at meron tayong power bank. Para in case mag-brownout, blackout, walang kuryente, meron ka pa rin source sa iyong cellphone para open pa rin ang iyong communication. Usually, hindi naman nawawala ang signal ng mga cellphone kahit na may bagyo. Dahil matibay naman yung mga matibay yung mga tower ng mga cell site. Mahal yun tower, hindi natutumba yan. So, sana po, isama natin sa panalangin na hindi po sila masyadong maapektuhan ng unos na ito po, bagyong Nika. Yung susunod, bagyong Open, sunod-sunod Yun daw po ang karakteristik ng La Nina. Nasa, bagamat wala pa talaga yung La Nina, pero ito na yung initiation ng La Nina. So, hindi pala maganda yan. Dahil sunod-sunod yung mga bagyong pumapasok sa ating bansa. Tayo pa naman ang unang tinatamaan. Pagkatapos, kung pupunta sa Taiwan, pupunta ng Japan, pupunta ng China, tayo unang tinatamaan, di ba? Halos na mga bagyo. So, tingnan po natin ang bumati sa ating Gillian Leal, good evening. Earl Gabriel Foss, good evening. Ipanya Senior Sanin, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Marjorie Simalat de la Cruz, good evening, Brother Lordy, to all listeners. Litiam Lacanlale, good evening po. Noel Tanyalas, magandang gabi sa lahat. Leonito Torreliza, na iba garabi, kada kay amin, kakabsad, siya magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Medic Canona, magandang gabi sa lahat. Bilmar J. Mark, good evening po. Si Brother John Bautista, good evening. Roy Babs Capili, good evening po sa nakikinig. Rogelio Martinez Molina, good evening, Brad. Good evening sa lahat ng mga kapatid. Oljan Ocampo, good evening po. Ricky Piansal Alili, good evening po, Brad. May mga tanong May unang tanong po rito si Charmaine Alfonso. What if po ay sobrang bait ng taong subalit hindi miyembro? May chance po ba siya maligtas? Yung chance meron dahil lang kung siya makikinig sa Ebanghelyo at sa isusunod sa Ebanghelyo, maliligtas siya. Meron siyang chance. Pero kung hindi niya gagawin yon, wala siyang chance. Hindi pinag-uusapan ng bait. Kailangan yon. Tignan niyo, may isang taong si Cornelius, sa Acts chapter 10. Siya po yung taong sobrang bait. Daig pa nga tayo ni Cornelius kung tutusin Kasi nasa Acts chapter 10. Si Cornelius. Sa Caesarea ay may isang lalaki ng pangalan Cornelius. Isang senturyon na tinatawag ng pulutong Italiano.
Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong bayan, naglilimos ng marami sa mga tao, at laging nananalangin sa Diyos, pero hindi siya ligtas. Dahil kinakailangan pang suguin si Apostle Peter para sabihin ng mga salitang magliligtas sa kanila. Dito po sa Acts 11 verse 14, magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ang ng buong bahayan mo, ganyan. So kahit mabait si Cornelius, hindi siya maliligtas sa kabaitan lang. Kailangan pa rin siya sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Si Leonito Troliza, sa awa ng Diyos, paunti-unti ang ulan dito, walang hangin, salamat sa panalangin sa inyo lahat. Sana nga po manatiling ganun na po para hindi naman po siya masyadong mapektuhan ng ating mga. Yung pong bahay ni Brother Leonito, lumulubog po yung lugar niya. Kaya nung pinagawa po yung bahay niya, mataas eh. Pero kung minsan, lumulubog po rin. Kaya yung pong sasakyan niya, dinadala niya doon sa parking lot ng simbahan doon, sa kandon. Para malataas po yung lugar ng simbahan. So, hindi siya malulubog yung kanyang sasakyan. Sana naman po natiling gano'n na po yung kalagayan sa lugar po ng kandon. Ano po. Jesus, weak and gentle, Son of God Most High, big loving Savior, hear thy children's cry. Pardon our offenses, loose our captive chains, break down every idol which our soul retains. Give us holy freedom, fill our hearts with love. Draw us, holy Jesus, to the realms above. Lead us on our journey, be thyself the way, through terrestrial darkness, to celestial air. Your only Son, no sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty Son, and to become the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Your gift of love they crucified. They laughed and scorned him as he died. The humble King they named a fraud, and sacrificed the Lamb
Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have brought me to your side, to be led by your staff and rod, and to be called the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, till I am just a Lamb of God. Naalala ko po yung kantang yun. Ginawa ko pala ng sermon yun, Lamb of God na yun, ano po. So, sabi niya, tayo rin po yung maging Lamb of God. In other words, ang ating Panginoon namatay para sa ating mga kasalanan. So, in a similar way, kanya, merong mamamatay sa atin para tayo maging Lamb of God. Ganyan. Maganda po yung awit na yan. When days are brighter and full of hope, let me sing. When night is darker and unrestful, let me sing. In joy and sadness, all times of day, in praise and thankful along the way. Whatever I face, whatever you bring, Lord, let me sing. When family and friends are rejoicing, let us sing. When we mourn, there's no celebrating, let us sing. When we worship or when we fall to our knees, when we feel so strong or maybe so weak, bring peace and comfort and see to our need, and let us sing. When I can't find words and the teardrops fall, let them sing. If my heart is breaking in front of all, let them sing. Lord, bind up my wounds with a sweet refrain from brothers and sisters who feel my pain. When my voice is weak till I'm better again, please let them sing. When sleep won't come to my eyes at night, let me sing. And cares of the world press on every side, let me sing. Bring calmness and strength, Lord, to do your will. A firm resolve just to follow you still. Let ancient words and the harmonies ring, Lord, let me sing. Ngayon ko lang po narinig kantang yun. Maganda yung awit, ano po.
Ito pong mga awit na nandito po sa ating Facebook Live. Galing lahat po yun kay Brother John Rogers. Gusto po niyo mapakinggan, matutunan yung tamang paraan ng pag-awit sa John Rogers a cappella hymns kanya sa YouTube. Makikita po natin yan. Na-discover ko lang po yan dahil nahanap ko yung Mended and Whole na awit. Nung primero, hindi ko makita. Pero later on, nakita ko dun sa kanyang account sa YouTube. So, tinignan ko yung account. Daming kanta, daming awit. Yung iba, alam natin. Yung iba, hindi natin alam. But we can learn how to sing songs, di ba? So, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Sama natin sa panalangin ng mga kapatid sa Ilocos Region, sa Mountain Province, dyan sa may Cagayan area, Cagayan Valley, particularly po sa Isabela na po. Kahit po dyan sa may Aurora, tinamaan din po yan ng malakas na naglandfall yung bagyo. Dito po yung mga bagyo sa kunang, kapigatihan, kahirapan. Ito'y lalo po sana magbigay sa atin ng pagbukas ng ating mga kaisipan ng kahalagahan na tayo ay sumunod sa Diyos. Dahil anytime pwede tayong madisgrasya at mamatay, di ba? So we should be prepared every day. Ang Kristiyano po, ano lang tayo, arawan. We live on a daily basis. Anytime we can die. Di ba? So tayo po ay manalangin. Amang banal, kayo po ay bigyan nyo ng kaliwanagan ng aming kaisipan sa namang mga bagay na aming ginagawa sa pamagitan ng mga salita. Kahit man po sa pagpapalaki ng mga anak, sa pakikisama sa mga tao, o sa paggawa po ng kabutihan, at ang pangalang Ebanghelyo. Sana ikintal mo sa aming kaisipan ang tamang bagay na dapat namin gawin ayon sa inyong kalooban, ayon sa inyong salita. Nabigyan niyo po kami ng pagkakataon at panahon na pag-aralan po ang mga salita. Bagaman nalalaman namin ito'y dapat maging bunga ng aming sariling pagnanasa, na aming pagbuli-bulayan, pag-aralan ang iyong mga salita sa araw-araw, upang lalo po na yung maunawaan ang iyong kalooban ng Diyos. Hindi nadalangin din po namin ang mga namamahala sa mga pamahalaan, na sana po ay magkaroon sila ng karunungan na pamamahala upang mapanatiling kapayapaan at katiwasayan, upang kami na yung mga anak ay makapagpuri, makapagsamba sa inyo, makapaglingkod sa buong katiwasayan at kapayapaan. Sana po, Ama, ay nag-ailaga niyo sa aming kaisipan ng anumang bagay na mabuti, kaya-aya, kapuri-puri, at mga bagay na hindi ayon sa inyong kalooban. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang. Dahil bigyan niyo kami ng pagnanasa na lumayo sa anumang tukso upang hindi kayo magkasala. Ama, bigyan niyo sana kami ng katiwasayan sa gabing ito. Dagdagan niyo ang aming buhay sa araw ng bukas. Dinadalayan po namin mga kapatid sa mga lugar na daraanan mismo ng bagyo Nika. Naway layo mo sila sa anumang panganib. At kung sakali mang sila yung mapunta sa panganib, sana magkaroon sila ng pagkakataon na bumangon muli mula sa mga sira na dinulot ng bagyo. At ang mga bagay tayo mangini, dakilang pa sa Kristo. Amen. So, maraming salamat po mga kapatid. Mag-ingat po tayo. God bless. Take care.